Hi guys, magandang araw po sa lahat. Ngayon, bigyan natin na opinion ang problema ni Fit sa kanyang partner dahil ang kanyang partner ay hindi daw maganda magpakisama sa kanya. Kung ikinasal sila ng 3 buwan at bumalik yung guy sa kanyang trabaho, subalit na biglang umiba yung pakisama niya kay Fit. Yes, si Fit, isa sa mga followers ko at nag-PM sa akin na humingi ng advice kung ano pwede kong maitulong na advice sa kanya. So, it's time na i-share natin yung opinion ta sa kanya kung sa ganun ay makatulong tayo sa kanya kung paano niya i-improve, kung paano siya manatiling matatag sa kanyang sarili behind sa mga pangyayari na ni-encounter niya sa kanyang personal na problema sa kanyang partner. 2 buwan sila nakasal na bumalik ang kanyang partner ng ibahang bansa at malayo sila sa bawat isa. Ang kanyang si Fit ay naiwan sa kanilang bahay dahil bumalik ang kanyang husband sa kanyang trabaho at biglang umiba ang pakisama sa kanya. Naranasan na yung minumura siya at mapagsilitaan ng hindi magandang pananalita. Hello Kit, na binabati kita sa magandang araw bago ko ipagpatuloy at magbigay ng aking sariling opinion sa iyong partner. Sana maging matatag ka at ipanatag mo yung sarili mo at wag kang basta-basta na mabilis ka bumagsak sa iyong sarili. Hayaan mo siya kung ano yung ginawaan ka, minura ka or whatever, kung ano yung mga negative na feedback na natanggap mo sa kanya. Hayaan mo siya, never mind. Dahil kung mahal ka niya, hindi ka niya mumurahin, hindi ka niya sasaktan at irespeto ka niya bilang asawa. Yes. Kapag importante ka sa isang tao, nirespeto ka at binibigyan ng halaga, oras at pagmamahal. Kung sabaga, dapat yung pag-treat niya sa iyo as being wife, mas iniingatan ka pa kaysa itlog na iniingatan ka kung sabaga hindi makrak dahil once nga trust natin ang mawala sa isang tao, kahit gaano pa yan katibay ang pundasyon ng iyong relasyon, once nga walang respeto at pagmamahal na ipinapakita sa iyo, maaring mawala yan. Yes, talagang mawawala yan kahit gaano pa siya katibay sa pundasyon ng iyong relasyon. Kung once nga nawala yung respeto at minumura ka, unti-unti mawawala yung pagmamahal mo sa kanya. Yes, hayaan mo siya kung ano yung ginagawa niya, palayain mo siya at tumayo ka sa dalawang mong paa at buhayin mo yung sarili mo. Very thankful dahil wala pa kayong anak. Ipakita mo sa kanya na kaya mo tumayo sa dalawang mong paa at hindi ka umaasa sa kanya. Yes, dahil kung talagang mahal ka niyan, hindi ka niya mumurahin at hindi ka makarinig ng kung anong masakit na salita galing sa kanya. Yes, mas maigi na kausapin mo siya at i-meet mo ang family niya at sabihin mo, i-open mo sa kanila kung ano yung attitude ng ipinapakita ng kanilang kapatid o kanilang anak o kanilang family. Kailangan true family pag i-meet mo or kausapin mo sila. Huwag kang mag-post sa social media. It comes sa mga pag-aaway nyo o whatever. Kausapin mo kung gusto mo pa ipagpatuloy yung pakisama mo sa kanya bilang asawa or need mo na itong ikat dahil sa
hindi magandang pakikisama sa iyo bilang babae. Dahil kapag mahal ka ng isang lalaki, hindi niya hahayaan na masasaktan ka, hindi kanya mumurahin, hindi kanya ipagpalit ng basta-basta, at kung kontento siya sa iyo, hindi kahit ano pa ang ma-encounter niyo ng mga difficulties, ng mga paghihirap o struggle sa inyong sarili, kung kontento sa sayo at dalawa kayong lumalaban sa mga challenge na na-encounter nyo, at nandyan yung respeto sa gitna ninyong dalawa, at nasa center yung Panginoon sa inyong pagsasama, I am sure na maging matibay ang iyong pundasyon sa inyong relasyon, sapagkat kung ang isang tao na hindi makontento sa iyo, na mabilis maibog sa kapwa niya, at mabilis makumbinyo or ma-encourage ng kapwa niya tao, at mabilis na ang kanyang pag-iisip na magbago ito dahil sa mga salita na sa kanilang mga paligid o sa mga tao na araw-araw na kanyang masalimuha. Ayan, mabilis siya na magbago o yung treatment niya tungkol sa iyo. Hayaan mo siya, ibigay mo yung freedom mo sa kanya, at balikan mo ang iyong sarili, at mahalin mo ang iyong sarili, at wag mong pababayaan. Yes, yun ang advice ko sa iyo na maaring makatulong sa iyong sarili, at be positive, at wag kang umasa ko kanino man. Kailangan na mag-learn ka na to become independent na sa iyong sarili, na kaya mo kahit wala siya, mabubuhay ka kahit na wala siya. Kung gusto niya na yun ang resulta na kanyang ginagawa, ibigay mo sa kanyang freedom. Kung saan siya happy, ibigay mo. O kung niluluko ka man niya, hayaan mo siya, dahil I am sure na ikaw yung panalo, dahil ikaw yung original, at nirespeto sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, pinakasalan ka, at keep strong, at huwag mong pabayaan yung sarili mo, love yourself, and malamang may darating yung araw na kung hindi man sa ngayon, darating yung deserve na lalaki para sa iyo, at yung lalaking nirespeto ka, pinapahalagahan ka, may oras siya, at minamahal ka, at hindi bastang nagbabago sa anuman na kislap ng materials na bagay, hindi naiibog or hindi basta-basta na na-discourage sa mga challenge na ma-encounter nyo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya keep going, wag lang mawala ng pag-asa. Kung niloko ka man ng isang tao, hindi ka nawalan ng sa iyong sarili. Hindi big deal na mawala siya, dahil hindi mo deserve na mag-martyr sa kanya. Ipakita mo sa kanya na kaya mo yung sarili mo, na kahit na wala siya, mabubuhay ka, at I am sure na may tao na inihanda sa iyo na para talaga sa iyo, at tao na mapagmahal sa iyo, at hindi ka basta-basta iiwan sa iri, at kung ano mang yung mga pagsubok na dumaan sa iyo, may manatili sa sayo, at hindi ka mumurahin, at bigyan ng pasakit sa iyong sarili. Kaya wag kang mawala ng pag-asa, maging strong ka lang sa lahat ng mga pagsubok sa iyong buhay. I am sure na hindi binigay sa iyo yan ni God na pagsubok na hindi mo kayang lampasan. Kaya maging malakas ka lang, at kumapit sa mahal na Panginoon, na walang imposible. Kung gusto niya na palayain mo siya at ibigay yung freedom sa kanya, at i-congratulate mo yung sarili mo, dahil nawalan ka ng tao na mangluloko, at I am sure yung makita niya na kapalit mo ay kapantay din ng kanyang ugali, magsawa din yan balang araw, at iiwan din siya. Kaya keep going, wag mawala ng pag-asa or
maghinayang sa kanya. Kaya maraming salamat sa pagkinig at sana nakatulong ito sa iyo. May God bless us all. Babu!